Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang palang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Alamada sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Alamada. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 88 kabanata, ang talata po ay 2. Ako ay dinggin mo, sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulong. Ako ay dinggin mo, sa pagdalangin ko. Ako ay pakinggan sa aking pagdaing. Ako ay tulungan. Ako ay dinggin mo sa pagdalangin ko. Ako ay pakinggan sa aking pagdaing. Ako ay tulungan. O maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pa makadulog at makalapit sa banal na harapan. Sa oras na ito kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinadalangin ng banal na dugo ng aming manunubos at siya maglinis at bumawi sa lahat naming karumihan. Habang aming dinudulog sa iyo ang bayan ng Alamada sa probinsya ng Cotabato. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Alamada nang hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Alamada. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating po pagbulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 48 kabanata. Ang talata po ay 20 hanggang 22. Sinabi pa niya, ang mga Israelita sa Diyos ay hihilingin dahil kayo'y pinagpala. Sila may pagpalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin. Kayo nawa ay matulad kay Ephraim at Manases. Sa ganitong paraan, ginawa ni Jacob na una si Ephraim kay Manases. Pagkatapos ito, sinabi ni Israel, Jose, ako'y mamamatay na, ngunit huwag kang mabahala. Sasamahan ka ng Diyos at kayo'y ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninong. Ikaw, ang tanging magmamana ng Shechem
na nakuha ko sa mga Amoreo sa pamamagitan ng aking tabak at pana. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan ng pagpapala ng Panginoon kay Nunong Jacob na kanyang isinalin sa kanyang mga apo. Ngunit ibinilang at tinawag na isa sa kanyang mga anak. Alam niyo po, kapag ating binigyang pansin kung paano tinanggal si Jose at ipinalit ang kanyang anak sa kanyang bahagi, ano po, sa isang banda, masasabi po natin na parang hindi yata tama na mas nahigitan pa ng anak ang ama. Pero alam niyo po kung ating bibigyang pansin ang kahalagahan nito, ito'y nagpapatunay ng kahabagan ng Panginoon na imbis na ang kanyang italaga ay yung tatay, siya ay nahabag, na awa, at ipinagkaloob ang titulo sa anak. Alam niyo po, samantalang sa iba, maaaring sabihin nila na parang hindi yata tama yan. Kasi parang dapat yung upuan para sa ama. Bakit ibinigay sa anak? Ano po? Paladesisyon tayo. Mas magaling pa tayo sa Panginoon na lumikha ng langit at ng lupa. Alam niyo po sa katotohanan, ito ang nagaganap sa ating mga buhay. Na tayo'y nagdidesisyon, mas nauuna tayong nagdidesisyon sa ating Panginoon. At dahil nababaliwala yung desisyon ng Panginoon, ayun, kapag ka nagkasira-sira, kapag nagkaloko-loko, di na natin alam kung ano ang ating gagawin. Pero kapag binigyang pansin po natin, yung katotohanang sundin ang sinabi ng nag-utos. Alam niyo po, ang pagsunod ay isang dakilang bagay na hindi pwedeng mapasubalian, hindi pwedeng iwalang bahala. Napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoon sapagkat ito ang magsasabi nung kaanyuan ng ating Diyos na sinasamba. Kaya po napakahalaga, hindi man natin ganap na maunawa, huwag nating pabayaan na hindi masusunod at maggaganap ang kalooban ng Diyos. Sapagkat higit sa kanino paman, ang Panginoon po ang may taglay na kapangyarihan upang tugunin ang ating mga panalangin at pangangailangan. Pero dapat po maging maliwanag sa atin, katulad po ng aking sinambit sa panalangin kanina. Yung mga dumarating, yung mga pumapasok, yung mga nag-i-spend ng panahon, ng time, na kasama natin. Ano ang dinadala nila sa buhay natin? Ano ang dinadala nila sa pamilya natin? Alam niyo po, hindi natin pwedeng basta-basta tanggapin. Hindi natin pwedeng basta-basta angkinin, no? O kaya kung meron tayong nagbibigay ng panahon,
Ay depende po yan kung kakilala nyo o kaano-ano nyo ba yung inyong binibigyang panahon. Ano po? Ayan. Kasi po, kung ating mauunawa na ang bawat tao ay may tinataglay na altar sa kani-kanilang mga, ang tawag po natin ay secret places. Yan po ay walang iba kundi sa ating puso. Ano po? Kaninong altar ba ang nakatatag, ang nakatalaga sa ating mga buhay? Napakahalaga na meron tayong kaunawaan na yung landas na ating tinatahak, landas ng Panginoon. Alam niyo po, hindi natin mababaliwala ang bagay na ito sa kasalukuyan po. Ang inyong lingkod kabahagi ng isang paghahanda, pagpapainam sa mga kapastoran. Ano po? At alam nyo, samantalang kami magkakasama at sinusubukang unawain ang kalooban ng Panginoon, siyempre sa kahabagan at pagsama ng Santong Espiritu. Namangha po ako sapagkat sa karunungan, sa kakayahan at sa kapangyarihan ng Panginoon, may mga dakilang bagay na kapag tinignan mo lang, akala mo alam mo, akala mo nauunawa mo, pero kailangan pa palang halukayin. Ano po? Nasa ilalim pala yung kahalagahan. At alam niyo, isa ito sa aking pinagdaanan. No? Kasi sabi doon sa, kami po tinrain. Ang sabi nung tagapag-train sa amin, we will be providing you with the necessary instructions and you should not add to it. Isa po kasi sa sinasabi ng mga nag-evaluate, ano po, na kapag daw ang isang tagapagsalita ay nakakita ng mas higit o ng addition doon sa kanyang tinataglay na nakarunungan at itatransfer niya na. Ang sabi po ng mga nag-evaluate, minsan hindi na napapanatiling pure yung teaching na supposedly yun lang yung dapat na isasalin. So, ang nangyayari, nadadagdagan. Wala naman sana tayong problema kung madagdagan. Kaya lang, kasi katotohanan din naman yun. Kaya lang, ang sabi ng tagapagturo, ang purpose natin, eto. So, merong maliwanag na purpose yung pagtuturo. At kapag lumabis ka, nagdagdag ka, aba, magkakaroon ng hindi kaliwanagan. Ano po? So, ano ang sinasabi natin dito? Dapat nating maunawa ano ba ang dahilan kung bakit pinayagan ng Panginoon na maganap yung mga pangyayari sa ating mga buhay. Ano yung ugat? Kapag po nalaman na natin, huwag po nating baliwalain. Bigyang pansin natin ito upang ating maunawa paano, saan, kailan yung ating gaganapin na paglilingkod at pagtupad sa utos ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po isa sa mga
kinakaharap ng mga tagapagturo ay yung challenge para sa mga nag-aaral na magaling na. Pero alam niyo po bilang isang guro, kami ay laging pinaalalahanan na hindi the best ka. Yung tagapagturo po ang ibig sabihin. Dapat kang maging handa na umangkin, umamin kung ikaw ay nagkamali o kung hindi mo alam. Sa ganitong paraan, ito ay magdudulot ng kapanatagan doon sa mga nakikinig at nag-aaral sa kadahilan ng batid nila na hindi alam o hindi perpekto yung sa kanila ay nagmungusap. Mga kapatid, dito ko po nais tawagan sa panalangin ng bawat isa sa atin. Ang kinin natin na tanging ang Panginoon ang may kapangyarihan at kakayahan na ganapin at lakaran para sa atin na tagasunod niya, ating sundin ang kanyang kalooban. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagkakaloob ng iyong karunungan sa pamamagitan ng iyong salita. Maraming salamat sa paghahatid sa amin sa kaunawaan upang ang aming lakaran ay ang landas ng katwiran, ang landas ng kabanalan, ang landas ng pagmamahal. Kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na binabaliwala namin yung mga pagtutuwid, mga instructions na nagmumula sa inyo. Panginoon, ang aming panalangin, kami po ay patuloy na pagkalooban ng ganap na kaunawaan upang ang aming lakaran, ang iyong dakilang kalooban. Habang ipinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang mga bagay na magaganap sa hinaharap, kami po'y nananalig. Hindi kayo magkukulang at hindi nyo kami pababayaan. Ama, amin din pong idinudulog sa inyo na maganap sa bayan ng Alamada sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo ang unawaan. Magkaroon ng pagpapakumbaba. Hayaan mo pong dumaloy ang paglilinis ng aming Panginoong Hesukristo. At sa pagkakataong ito, dumaloy ang pagkakaisa na siyang magiging ugat ng altar ng aming Panginoong Hesukristo. Hayaan mo pong maganap sa bawat pagkakataon na mangyari ang iyong dakilang kalooban. Habang amin pong ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, yung lahat naming kaisipan, yung hindi namin ganap na pag-unawa sa dakilang bagay na yung ginagawa ang aming panalangin. Ikaw po ang kumilos sa pangalan ni Jesus. At Lord, inaangkin namin ngayon pa lang, ang Alamada ay tatanggap ng iyong pagkilos ng may kapangyarihan as we also declare the fire of revival. Hayaan mo dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kaluwalhatian mo at tunay na mapangyari ang naisin. As we also declare the fulfillment of your blessings of multiplication upang tunay maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory.
Dasal din po namin ang pagkilos mo sa lahat ng mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, maging sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang Overseas Filipino Witnesses. Ipahintulot mo, Ama, na aming taglayin ng kapanatagan upang tunay na masunod namin ang iyong dakilang kalooban at sa pangalan ni Jesus. Kami po'y nananalig na kami makatutugon sa iyong panalangin. As we also declare, Lord God, your blessing sa mga training agencies po namin. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang patuloy na kumulekta sa iyong lingkod. Hayaan mong salitain namin ang pagpapala at biyaya sa mga ministeryong ito. As we also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari at maganap ang iyong dakil kaloob. Maraming salamat po. Lord, we also pray sa mga bansa na kilusan mo ng may kapangyarihan, katulad ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Dasal namin ang pagsama mo at patuloy na maranasan ang kalwalhatian. Maraming salamat po. Kami nananalig, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitin ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahin. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan na tayo'y nagtitiwala at umaasa sa Panginoon. Hanggang sa susunod po. Together, let's declare, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.